manalangin, dakila naming Diyos, Amang sumasalangit, sa patnubay ng makapangyarihang Espiritu ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami po ay muli dumudulog ng may kapakumbabaan sa iyo pong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sapagkat matapos ang maraming araw ng kasayahan, kami po ay muli niyong idinako sa lugar na ito, Panginoon, at tinipon upang muli ay maitaas namin ang iyong pangalan at sa gayon ay makapakinig din po ng iyong banal na salita. Salamat po sa tekstong aming binasa, Panginoon, na pag-uugutan po namin ng pabubulay-bulay at magkaroon po kami hindi lamang reflections, kundi magkaroon kami ng panibagong hamon sa aming buhay, paglilingkod at pananampalataya sa iyo sa mga darating na araw ng aming buhay, sa darating na panahon, ay mas marami pa po kaming mahikayat at madala sa iyong kaharian. Lord, nagpapasalamat kami sa umaga pong ito sapagkat ikaw po yung pinakamalaking dahilan kung bakit kami po ay naririto. Ikaw po ang siyang dahilan kung bakit kami ay umaawit at sumasayaw sa iyong banal na harapan. Bagamat ikaw ang Diyos na nananaan sa dakilang liwanag at walang pisikal na mata nakakakita sa inyo, pero tinuruan niyo po kami ng tunay na pagsamba, Panginoon, sapagkat ang sabi ng iyong salita, ang Diyos, hinahanap niya ang tunay na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya maraming salamat po at muli sa pananatili po namin ng ilang sandali sa lugar na ito kasama ng aming mga kapatid, lahat ng mga subaybay at hindi po nagkaroon ng pagkakataon upang makasama namin sa pisikal na pagtitipon, Panginoon. Sila man ay aming dalangin na inyo pong panatilihin ang kapayapaan at pagpapala sa kanilang mga buhay. Katulad sa amin, Panginoon, sa gitna po namin, patuloy niyo po kaming hikayatin na maging matatag at matibay ang aming pananalig sa iyong mga salita at ang pananampalataya namin kay Kristo na siyang magtutulak sa amin upang maglingkod ng lubos sa iyo. Maraming salamat po at muli, Panginoon, hawakan niyo po ang bawat sandali sa umaga pong ito. Sa inyo po ang tanging papuri at pasasalamat namin sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Hari at Tagapagligtas. Amen. Amen. Parang palakpak na hindi Noche Buena. Parang palakpak na kinulang pa ang mga handa. Actually, nung nakaraang, kailan ba? Ilang araw na yung Pasko? 3 araw na lumipas. 2 klase ng salad ang aming ginawa. Actually, dapat 4, pero 2 na lang. Salado gate, salado bahay. May kaunti pang tira, saladong bintana. Okay, so kamusta ang Kapaskuhan na lumipas po sa atin, mga kapatid? Alam niyo po, maraming nagpasko, maraming nagdiwang, pero nakakalungkot isipin at makita na ang kanilang pagdiriwang ng Pasko ay dinaan sa pag-inom ng mga nakalalasing na inumin. Sa amin nga, nagdiwang sila ng Pasko. Actually, bisperas pa lang ng Kapaskuhan ay meron na pong lupaypay sa sobrang kalasingan. Doon mismo sa kanyang kinakaupuan ay lungay-ngay na yung kanyang ulo at hindi na makagulapay. Salita namin, gulapay. Alam niyo yung salitang gulapay? Hindi na makaalis doon sa kanyang kinauupuan dahil sa sobrang kalasingan. So nakakalungkot na majority ng mga Pilipino ay nagdiriwang ng kanilang Kapaskuhan sa maling pamamaraan. Masaya sila dahil sa espiritu ng pag-inom ng mga nakalalasing na
inumin. Nalalasing sila dahil sa espiritu ng maraming pagkain. Nalalasing sila sa sobrang kasiyahan na hindi naman talaga yung mismong essence ng Pasko ang kanilang pinagdiriwang. At sana sa maraming Kristiyano ay hindi natangay sa sobrang kasiyahan at nakalimutan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. No? Tayo pa naman ang tinaguriang nag-iisang bansa sa Asia na tinatawag na Kristiyano, pero hindi talaga makita ang pagiging tunay na Kristiyano. Dahil nga, isa lang sa mga patunay ng mga selebrasyon kapag ganitong kapanahunan ng Kapaskuhan ay nakakalungkot isipin na kung sa bansang Israel yung pagdating ng Diyos bilang tao ay hindi na-recognize, hindi tinanggap, minsan tayo yung, sa panahong ito, tayo yung reflections ng ng bayang Israel na bagamat andyan ang Kapaskuhan, although na hindi pa nga biblical yung ating selebrasyon, di ba? Yun ang realidad talaga. Hindi naman talaga December 25 ang araw ng Kapaskuhan. Actually, ang mga presumptions ng mga Bible scholars, like for example, si Jesus Christ ay hindi naman talaga accurate na in the record ng Bible na kung ano yung ipinanganak, kung ano yung petsa, yung totoong petsa ng kanyang kapanganakan, because some said na between 3 to 5 BC ipinanganak si Jesus Christ. So hindi pa yun Anno Domini or before, hindi yun yung tinatawag na before Christ, sapagkat ipinanganak siya in between ng 3 to 5 BC. Or let's say, sabihin natin that was before Common Era, no? Pero natatangay tayo. Ito yung tradisyon na natatangay ang majority ng mga Kristiyano. At natatangay na nga, hindi pa na-celebrate ng tama. Di ba? Dahil nga doon sa klase ng pagse-celebrate na langong-lango sa sobrang kasiyahan, and they forgot the essence, yung diwa ng tunay ng pagdatal ng anak ng Diyos. Ayan. Sana walang natangay sa atin sa mga ganong maling pagsasaya na nakalimutan si Kristo. Ang araw na iyon ay napakahalaga sa buhay ng mga tao. At alam natin, and even doon sa sinasabing dumating ang Panginoon, kapayapaan sa daigdig. Pero payapa nga ba ang daigdig nung dumating si Kristo? O yung isang praise doon na nakalagay, kapayapaan sa mga taong may takot sa Diyos. Ang kapayapaan ay para lang sa mga taong may takot sa Diyos, hindi yung katulad ng joy to the world. Tama naman, magsaya ang buong mundo sa pagsilang ng anak ng Diyos. Pero yung kapayapaan is for the people who love peace. Yung may mga takot, yung fearful na tao, yun lamang yung karapat-dapat do sa kapayapaan. Kaya yung proclamation ng kapayapaan is for those who fear the Lord. Hindi for all the people. Hindi po. Pag binasa nyo yung Bible, yung salyo, sa kapanganakan, hindi po yun. Hindi peace for the world, kundi peace for those who feared the Lord. Yun po talaga ang ano doon. So, sana maraming pagkain, marami mang pera, konti ang pagkain, konti ang pera, yung kapayapaan na sinabi ng Biblia ay sumaating lahat. Di ba? Yun yung essence eh. Yun yung talagang Pasko. Okay, purihin po ang Panginoon.
Salamat sa pagkabasa po kanina ng salita ng Diyos at buti na lang hindi ako na napansin sapagkat medyo mahaba-haba yung binasa. Pero alam natin, plano ko pa naman yung the whole chapter ng chapter 8 ng Book of Acts kasi it's all about Philip, yung tinatawag na the Philip evangelist, the evangelist. And dapat sabi nga po, ang bansa nating Pilipinas ay hindi dapat isinunod doon sa pangalan ni King Philip ng Spain. Kaya tayo ay tinawag raw na Philippines sapagkat isinunod sa pangalan ng hari ng Spain. Di ba? So alam niyo po yan, kayong mga nag-aral, kayong mga estudyante sa history, binabanggit po yan kung saan nanggaling ang pangalan ng bansa. Pero marami rin pong nagsasabi na Kristiyano that supposed to be na ang bansa natin dapat ipinangalan sa kay Philip the Evangelist. Ayun. Okay. So, yun po, hindi ko na po muling babasahin pa sapagkat alam ko na baka mamaya matulog kayo at mahaba. Mahaba yung pagbasa natin. Pero konting istorya na lang, makikita po natin dito na from the very first verse ng chapter 8 ng Book of Acts, ay makikita po natin na talagang ito yung istorya na kung saan si Philip ay marami pong mga extraordinaryong na-encounter, no? At masasabi nating siya po ay talagang ginamit ng Diyos. Ayan. Pagdating po sa paghahayag ng mabuting balita. Well, hindi po ako mag-share tungkol sa dahil malapit na ang bagong taon, New Year resolution, no? Hindi po ako mag-share tungkol sa kung ano ang mensahe ng bagong taon. Ayan, kundi pagpatuloy natin kung ano yung mga sinimulan nating mga mensahe, ipagpatuloy natin sapagkat kung sa susunod na taon ay year 2026 na, ano ang iniisip natin sa 2026? Pagpapanibagong simula uli. Ay kung puro pagpapanibagong simula, ay kailan tayo matatapos? Kung puro taon-taon, ay puro simula. Diba? Siguro, sa mga Kristiyanong sumablay ang Christian life, this is the best year or season to start all over again. Sabi nga nung isang yung laging nagchatsa sa akin na fish oil, start a healthy year and keep a wealthy year. Yun, parang ganon. Mag-umpisa daw ng malusog at manatiling masaganap. Yan. So, siguro sa atin, hindi mag-start kundi magpatuloy bilang Kristiyanong malusog. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba yung malusog? Hindi pa tapos ang taon, lulusog pa ito, pastor. Di ba? Palusog pa lang ito. Itago nyo ang mga timbangan sapagkat yan ang dahilan kung bakit. Yan yung mga nagsasalita, pag mataba na, yung timbangan. No? Hindi ka naman talaga tumataba. Lumiliit lang yung damit mo. Oh. Okay. So, stay healthy in the spirit. At pag nanatili kang healthy, mga kapatid, ay magagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Magpapatuloy kang maglingkod sa Panginoon. Diba? Pag ikaw ay nanatiling malusog spiritually. So kung meron ka mang gagawin by the next year, ay walang iba, hindi mag-umpisa, kundi magpatuloy. Kung ano yung sa tingin mo ay hindi healthy, gawin mong healthy. Sa iyong pananampalataya.
Kaya ito pong umagang ito, itong mensaheng ito ay magpapatuloy tayo kung ano ang saloobin o kalooban ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Okay, so may mga pagkakataon po mga kapatid sa buhay natin na ang direksyon ni Lord ay parang walang, alam niyo, walang sense ba? No? Like for example, sa Bagong Tipan, sino yung naalala nyo na sinabi sa kanya na iwanan mo ang iyong bayan at pumunta ka sa ibang lugar? Meron ba? Parang walang sense, ano? And kung yun ang inuutos, for example, ng Panginoon sa iyo, iwanan mo yung lugar mo, yung bahay mo, yung bayan mo, at pumunta ka sa bayang ito, is there any sense? May sense ba? Parang wala. Pero si Abraham nakaranas nun, di ba? Iwan mo yung bayan mo, at ikaw ay pumunta sa bayang sasabihin ko sa iyo. Ayun. So, lapitan mo yung taong yon. May sense ba? Parang wala. Bigyan mo siya ng pera. Ako marami na akong narinig dyan eh. Minsan mga pastor. Recently lang, sabi nung isang pastor, bigyan mo yung isang nasa loob ng church, bigyan mo ng 500. Sabi na, Lord, not now. Maybe next day. No. Sabi ng Lord sa kanya, today, now, bigay mo yung 500. Eh, tama-tama naman, dahil nga sa yun na lang yung pera niya eh. Kung ikaw kaya, yun na lang ang pera mo at sinabi ng Lord, is there any sense? Hindi ba alam ng Lord na wala ka ng pera, tapos sasabihin bigay mo doon sa katabi mo yung 500 mo? Ibibigay mo kaya? Tapos kanina paluha-luha ka pa sa pagsamba. Tapos ang kinanta mo pa yes, Lord, yes, 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 Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Pag-upo mo, sinabi sa iyo, bigay mo yung 500 mo sa katabi mo. Siguro yung kantang yes, yes, Lord, no, 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 Lord, no, no, Lord. No, 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 Lord, no, no, Lord. Di ba? May sense ba? Di ba parang, Lord, parang wala naman sense. Alam mo naman, ito na lang yung laman ng pera ko, ng wallet ko, 500, pabibigay mo pa. Pero alam niyo, sabi ng pastor, sinabi niya yun. Ginawa niya po yun. And he found out na talagang kailangan ng tao yung amount na 500 pesos. Actually, marami rin po akong ganyang experience, personal experience. Sometimes, katatapos lang ng conference, kasabay namin sa jeep, nakasobre pa yon. Inabot din sa akin yun eh. Tapos parang ipinasa ko lang, parang si Lord naman, pinahawak mo pa sa akin, sana dinirekta mo na lang sa Kanya. Di ba? Sabi nung nabigyan, naku, salamat po. Wala akong magawa eh. Di ba? Nakasobre. Alam ko naman na laman kasi nabuklat ko na. Pero nung sakay namin sa jeep, wow, sabi ni Lord, bigay mo na lang yan doon. So, ibinigay ko. So, wala. Pero pag kinwestiyon mo, parang, pag si Lord kasi, para talagang iisipin mo walang sense. Okay, sabi pa, ito ang asawahin mo. Meron ba sa Bible na parang walang sense na si Lord pang pumili ng kanyang mapapangasawa? Di ba meron? Meron ba o wala? Meron. Isa siyang propeta, di ba? Ano na pang asawa niya? Isang prostitute.
Hmm. Ikaw kaya, binatang tao, naghahanap ka ng mapapang-asawa. Tapos sinabi ng Panginoon sa iyo, ito ang mapapang-asawa mo, itong babaeng ito ang gusto kong asawahin mo, pakasalan mo. Tapos alam mo na ganun yung kanyang buhay, ikaw naman, edukadong tao, itong ibinigay na mapapang-asawa. Kaya minsan, alam niyo po, pag ikaw ay namili na mapapang-asawa, ingat ka. Baka yung very specific na hinihingi mo sa Lord, ibahin ni Lord. Tapos parang para sa'yo walang sense. So ito, di ba, na pang-asawa ng propetang ito, yung babaeng sinabi ng Lord sa kanya na maging asawa. Tapos meron pa, yung tao, biglang pakakausap sa iyo ng Panginoon. Hindi naman kayo magkakilala, pero sabi ng Panginoon sa iyo, ito ang sabihin mo sa Kanya. Well, may na-encounter din akong isang pastor from Montalban, Rizal. Nasa loob sila ng isang store. Sinabi sa kanya di umano ng Panginoon, kausapin mo yung babae at sabihin mo ito sa kanya. Ginawa nung pastor, lumapit at sinabi sa kanya, Miss, may problema ka, ano? Siyempre, ikaw naman, biglang nilapitan at sinabihan ng may problema ka, ano? Anong reaksyon mo kaya? Hindi mo naman kakilala. Magugulat ka, di ba? So, ang ganun, yung common reactions ng babae, nagulat siya. Tapos, lumayo na lang. For the second time around, lumapit ulit yung pastor at sinabi, may problema ka, ano, miss? So, doon, nag-react na yung babae at sinabi na, anong pakialam mo kung may problema ako? Pero yung sabi ng pastor, kasi ito ang sabi ng Panginoon para sa iyo. So minsan, ito yung kabuuan sa buhay natin na kapag ang Panginoon ay nagbigay sa iyo ng direksyon, parang walang sense. Pero sa likod ng bawat utos ng ating Panginoon ay nakatago ang isang bukas na pinto. Isang pagkakataong magdala ng kaluluwa sa Kanya. Okay. Sa Acts chapter 8 po, makikita natin si Philip from verse 26 down to verse 40, isang ordinaryong mananampalataya na naging bahagi ng isang extraordinaryong encounter dahil lang sumunod siya. Tingnan niyo po, hindi sinabing special si Philip, kundi isang ordinaryong mananampalataya. Parang tayo. Wala naman tayong pagkakaiba kay Philip. Tayo ay ordinaryong mananampalataya, pero marahil ang pagkakaiba lang ay nagkaroon siya ng bahagi sa isang extraordinaryong encounter dahil lang sa sumunod siya. Okay, pamagat po sa umagang ito, ang pagsunod ay nagbubukas ng mga pintuan. So kapag tayo po ay sumunod sa Diyos, binubuksan niya ang mga pintuang hindi natin inaasahan para sa ating paglago at para sa kaligtasan ng iba. Isang pintuan na tanging siya lang, mga kapatid, ang maaaring makapagbukas. Hindi ang talino, hindi ang kakayahan, hindi yung mga skills na meron tayo para magbukas ng, parang sabihin natin, isang mahiwagang pinto para sa pagdadala ng isang bagong buhay sa Panginoon, kundi ang tanging makapagbubukas lang ay ang Panginoon. Pero, nasa ating pagsunod. Okay, ang tanong, mga kapatid, paano natin matutukoy
o masasabi ang mga divine opportunities na galing kay Lord o galing sa Panginoon. So ang layunin po natin today, halina't muli nating tunghayan ang istorya ni Philip at ng lalaki, which is yung sinasabing eunuko, upang matukoy natin ang mga divine opportunities. Number 1, prompted by the Spirit. Pag sinabi pong prompted, yung paghikayat ng Espiritu. Sa verse 26 and verse 29, ang sabi po, and the angel of the Lord said to Philip, get ready and go south on the road that leads down to Gaza from Jerusalem. The road that goes through the desert. In verse 29, the Spirit said to Philip, go to the chariot and stay near it. So ang unang susi, mga kapatid, sa pagbubukas ng mga pintuan ay ang pakikinig at pagsunod sa tinig ng Diyos. Napakahalaga po noon. Kaya yung in my introduction, mga kapatid, yung sinasabi natin, yung direksyon ng Panginoon, parang walang sense, pero involved po rito, mga kapatid, ang pakikinig. Napakahalaga ng pakikinig. You cannot obey God. You cannot follow God without listening to the voice of the Lord. Hindi ka pwedeng sumunod. Di ba? Parang simple lang. Sa mga magulang at sa mga anak, hindi yan susunod kapag hindi niya narinig ang tinig mo at hindi maliwanag ang tinig mo para sa kanila. Kaya magugulat na lang, inutusan mo, nag-utos ka, hindi sumusunod kasi hindi sila nakinig at hindi nila naunawaan kung ano yung kanilang tinig, kung ano yung tinig mo. Di ba? So ganun po kahalaga yung pakikinig sa Panginoon. Tingnan nyo, ang liwaliwanag sa verse 29, the Spirit said to Philip, audible voice, talagang narinig po nila yung tinig ng Panginoon. Maliwanag nilang naririnig ang tinig ng Diyos. So meron po kayang difference yan sa ating panahon ngayon? Katulad halimbawa na lamang na sinasabi ng marami na ang Bible ay tapos ng isulat, kaya wala na ito. Pero itong Biblia ibinigay sa atin para sa instruction upang magawa natin ang kalooban o ang tinig ng Panginoon. Para mas maliwanag nating marinig at ma-identify po natin kung ano ang tinig ng sanlibutan, ang tinig ng tao o ang tinig ng Diyos. Ang magtuturo sa atin walang iba kung ang salita ng Diyos. Madali na ma-identify ang tinig ng iyong magulang, ang tinig ng iyong kapamilya sa tinig ng Panginoon. Sapagkat madalas ang tinig ng tao taliwas sa tinig ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ito ang susi sa pagbubukas ng pintuan. Yung pakikinig at pagsunod sa tinig ng Diyos kahit mukhang kakaiba at di ka komportable. Sabi nga ng iba, hear and obey. Makinig ka at pagkatapos sumunod. Sa John chapter 10 verse 27, my sheep listen to my voice. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Tupa ba tayo ng Diyos? Wala pala tupa ang Diyos dito, puro ano tayo ngayon. Dalawa lang naman ang binabanggit sa Biblia, kambing at tupa. Tanong ko ulit, baka hindi nyo narinig ang boses ko. Tupa ka ba ng Diyos? So makikinig ka sa tinig ng iyong pastol. Sino ang iyong pastol? Sino ang iyong pastol? Ay, hindi nyo kilala ang pastol niya. Ha? Hindi nyo kilala ang pastol niya.
Sinong pastol nyo? Ha? Dito sa unahan, sinong pastol nyo? Ha? Hindi ko marinig eh. May tapal yung bunganga nyo eh. Pwede pa pakitanggal yung ano nyo. Wala naman tayong virus. Mali, patawarin tayo ng Panginoon. Hindi ako kung pastol nyo. Ulitin ko yung sinabi ko ha. John chapter 10 verse 27, my sheep listen to my voice. Sabi nyo, kayo ay tupa nino? Ni Lord. Sino yung tupa nyo? Si Lord. Hindi ho yung dalawang pastor nyo. Kami ay tupa rin. Nagkaroon lang ng pagkatawag sa amin. Pero isa lang ang pastol natin, ang mabuting pastol, kundi si Jesus. Kung kami ang pastol nyo, mahirapan kayong sumunod. Minsan nga, Kristiyano na, ang hirap ang sumunod sa Panginoon. Kami pa ang gawin yung pastol. Ang totoong pastol natin, napakabuti. Walang iba kundi si Jesus. Ang pastol ko, si Jesus. Ang pastol nyo, si Jesus. At tayo, bilang tupa, nakikinig sa tinig ni Jesus. Because He is our shepherd. Kaya ang sabi ni Jesus, I know them and they follow me. Hindi nga lang physical na si Lord ay nagsasalita sa atin, you follow us because you hear the voice of the Lord. Pero ang tunay natin pastol na dapat ay napapakinggan, ang tinig po ay ang tinig ng ating tunay at mabuting pastol. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Not us. Hindi po kami. Kundi ang Panginoon. Sa verse 14, ang sabi po again ni Jesus, I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Yan niyo po. Verse 16, they will listen to my voice. Yung tupa ko, sabi ni Jesus, yung tupa ko, kilala ko sila at kilala nila ako. At ang tinig ko, pakikinggan nila. Kaya napakahalaga po ng pakikinig. Hear and obey. Kaya po yan ang magbubukas ng mga pinto ng oportunidad. So parang Waze, sino pong gumagamit ng Waze dito? Diba? Every Filipino can be used Waze. Kahit na minsan waste of time. Diba? Pero gumagamit ng Waze na nagsasabing U-turn in 100 meters kahit hindi mo alam. Pagka gumamit ka ng Waze, may mga pag-uutos ang Waze na susunod ka kahit hindi mo alam doon sa kalsadang U-turn ka ay hindi mo alam kung ano yung nasa unahan. Di ba? Yun ang dahilan kung bakit inilaunch itong Waze na ito. Para in advance, hindi mo nakikita, maiiwas ka kung ano man ang nasa harapan ito. Iniiwas ka pala sa traffic or merong aksidente o pwede kang maaksidente. So, ganun po yung dahilan kung bakit may Waze. So, ganito rin ang banal na espiritu na nakikita niya ang mga bagay na hindi po natin nakikita. Kaya napakahalaga po na tayo ay marunong makinig. Okay, muli, sanayin po ang tenga natin sa tinig ng Diyos. Kung hindi pa tayo ganap na sensitive sa promptings ng banal na espiritu, baka malampasan lang po tayo ng mga divine opportunities. Totoo, di ba? Totoo po yan.
Pangalawa, position for a purpose. Position para sa isang layunin. Sa Acts chapter 8, verse 30 to 31, tunghayan nga po natin. So he went towards the chariot, and he heard the man reading from Isaiah the prophet. Philip asked him, "Do you understand what you are reading?" The man answered, "How can I understand? I need someone to explain it to me." Then he invited Philip to climb in and sit with him. Position for a purpose. So tandaan po natin itong eunuch na ito, o itong lalaking ito. He was a foreigner with little knowledge of the teaching of the Old Testament and of the coming of Christ. Hindi naman siya totally walang pagkaintindi, kundi meron siyang little knowledge doon sa lumang tipan at sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. So today, men still need someone to explain the Word of God to them. Parang yung sinabi ko sa observation ko sa nakaraang Kapaskuhan. Maraming nagsaya. Maraming masaya dahil Pasko. With a little knowledge about Christmas. Sapagkat doon sa pamamaraan ng kanilang pagse-celebrate ng Kapaskuhan, akala nila kapag araw ng Kapaskuhan, ito yung araw na maging lango ka sa mga inuming nakalalasing. Inakala nila kapag Pasko, ito yung panahon na dapat ay marami kang pera. Ito yung inakala nilang panahon na kapag araw ng Pasko, marami dapat pagkain. Pero mali. Kaya men still need today to explain the real meaning of Christmas. Kailangan pa rin ng maraming tao, ang mga taong may kakayahan para ipaliwanag kung sino si Kristo. Bagamat ang tao po nakakarinig na tungkol kay Kristo, but with a little knowledge. Bakit ko po nasabi yan? Kada linggo na lang, bago ako magbukas ng Radio DZAS, may misa na po akong napapakinggan. At kaninang umaga lang, habang ipiniprepare ko yung motorcycle ko, alam niyo yung tinuturo ng priest is about obedience to the Lord. Sabi ko, ang galing obedience. You need to hear the voice of the Lord. Sabi ko, okay talagang yung pakikinig dapat. Mga kapatid, dapat tayong sumunod sa tinig ng Panginoon. Kung naiintindihan po sana nila ang salitang dapat makinig at sumunod sa tinig ng Panginoon, dapat hindi na ho sila sumasamba sa kung ano-anong bagay. Dapat hindi na po sila umiinom ng mga nakakalasing na inumin. Kung totoong meron silang understanding about Christmas or Christ. Ang problema po, they have a little knowledge about the Bible. And how about us? Katulad ng isang awit, people need the Lord. People still need ng mag-e-explain sa kanila. Yung magpapaliwanag sa kanila. Ang pagsunod ni Philip ay nagdala sa kanya sa tamang
lugar, sa tamang oras para sa tamang tao. Actually, pwede natin gawin ang mga bagay-bagay kung pag tinignan natin ay maka-Diyos naman ang gawain. Di ba? Pero napakahalaga pa rin, in the light of the Word of God, we need the instruction from the Lord. Kasi siya po yung nagdadala sa tao like Philip, siya po ay dinala sa tamang lugar. Saan siya pupunta? From Gaza to Jerusalem or from Jerusalem to Gaza. Bakit doon? Padaanin siya sa disyerto. Bakit sa disyerto pa, Lord? Kasi nandun yung tamang lugar na pupuntahan mo. Andun yung eunuko. Kapatid, yung eunuko ay hindi po yan posisyon. Yung eunuko ay isang kalalagayang pisikal. Iyan po yung hindi lamang mga tinuli, kundi iyan po yung mga pinutol. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi siya yung ingat yaman ng Queen of Candice ng Africa. Siya yung may hawak, kumbaga sa atin ngayon, parang siya yung finance officer. Siya yung pinagkakatiwalaan. Pero pag sinabing eunuko, iyan po yung tinatawag na hindi na pwedeng makihalubilo sa babae dahil wala na yung kanyang pagkalalaki. That's why he called eunuch. So tamang lugar, sa tamang oras. Bakit tamang oras? Kasi po yung lalaki nakasakay sa karwahe. I don't know kung anong klase ng karwahe, kung ito ba yung may kabayo o camel sa harap at hila-hila yung karatela o yung karwahe na binubuhat ng mga tao. Pero ang punto rito, mga kapatid, nasa tamang oras para sa tamang tao. Kung pwedeng mangyari po ito sa atin. Kung tayo ay nasa posisyon para sa isang tamang layunin. Pakikinig, pagsunod para maging tama sa layunin. So obedience positions us for a divine opportunities. Parang chessboard, parang basketball. Ang bawat galaw mo ay inihanda para sa isang winning move. Parang sa chess. Bago ka tumira, pinag-iisipang mabuti. Pero, gaano ka pa kahusay, kailangan mong sumunod sa estratehiya ng master. Kailangan mong sumunod sa talino ni Maestro ng ating Panginoon. Kung tama, lahat tayo ay nasa tamang lugar, tamang daan, tamang tao, may skills ka, may estratehiya ka, may pamamaraan ka, but still, you need to hear the voice of the Lord para i-position ka sa tamang layunin. So muli po, hindi aksidente ang mga taong kinakasalamuha mo o nakakausap mo. Baka si Lord na ang nagtutulak sa iyo para lapitan sila at kausapin. Baka may mga taong ganyan. Pangatlo at panghuli, participating in the miracle. So nakikilahok sa himala. Sa Acts chapter 8 verse 35,
to the next verses, to the following verses. Verse 35. Philip began to speak. He started with the same scripture and told the man the good news about Jesus. While they were traveling down the road, they came to some water. The official said, "Look, here is water. What is stopping me from being baptized?" Then he ordered his chariot to stop. Both Philip and the official went down into the water, and Philip baptized him. When they came out of the water, the Spirit of the Lord took Philip away. The official never saw him again, but he was very happy as he continued on his way home. And last verse, later Philip appeared in the city called Azotus and went from there towards the city of Caesarea. He told people the good news in all the towns on the way from Azotus to Caesarea. So, makikita po natin yung participating in the miracle, ang resulta ng pagsunod. So, laging may bahagi sa mga himala. Isang kaluluwa ang naligtas. Obedience leads to eternal impact. Hindi lang convenience, kundi conversion. Alam niyo po, sabi nila, mayroon 3 klase ng tao. Yung tao nakikinig lang sa iyo dahil nasisiyahan sila sa napapakinggan nila. Ang pangalawa, may mga taong makikinig sa iyo because they wanted information. And the third person, the kind of person is, ito yung mga na-convert. Yan yung mga 3 klase ng tao na na-encounter natin sometimes. Natutuwa tayo, di ba? Pagka ang kausap natin, sa tingin natin ay mukhang tatanggap, no? Hinusayan mo yung pagbabahagi, nakakatawa yung iyong isinishare, at masayang-masaya nakakausap mo, inaakala mo mako-convert yung tao. Pero sometimes, we need to learn those people, we need to learn the kind of what kind people they are. Baka sila yung mga taong nasisiyahan lang dahil ang sarap pakinggan. Lalo na kung may problema, makikinig sila sa iyo at masaya silang makikinig sa iyo. Yung iba naman, gusto nila ng additional information kaya nakikinig sila sa iyo. Pero mas matutuwa ka kung alam mo yung isang tao is going to converted. Mako-convert sila. At kapag yung tao ay na-convert, from being an unbeliever to believer, nakikibahagi ka sa miracle. Kasi yung tao, matigas ang puso, puno ng kasalanan, at naibahagi mo ang mabuting balita, kinonvict ng Diyos ang kanyang puso, nagsisi, tinanggap ang Panginoon kahit hindi mo pinipilit sabing gusto mong tanggapin si Kristo, pero siya yung nagkusang, pwede ko ba o paano ba tanggapin si Kristo sa aking buhay? Yun ang totoo. Why? Kasi nandun po yung position for a purpose. Kaya yun ang miracle. At sa miracle na yon, nakilahok ka. So, obedience leads to eternal impact, hindi lang convenience, kundi conversion. So, parang binhi na itinanim sa lupa, hindi mo agad makikita ang resulta, pero kung tapat ka lang sa pagtatanim, darating ang bunga. Sumunod ka lang, ang Diyos ang magpapabunga. So muli, huwag mong malitin ang isang simpleng act of obedience bago ito naman
Baka ito naman ang simula ng isang buhay na babaguhin ng Diyos. Nasa atin po ang act of obedience para sa isang buhay na pwedeng baguhin ng ating Panginoon. In our conclusions, my brethren, ang pagsunod kay Lord ay laging may kaakibat o kasamang layunin. Hindi lang makasunod, kundi, may layunin ang Diyos sa bagay na ito. Hindi ito palaging madali, pero laging makabuluhan. Si Philip ay sumunod lang at isang kaluluwa ang naabot. Isang panibagong hamon para sa atin ang manalangin. Ask the Lord, saan mo po ako gustong sumunod ngayon? Magmasid tayo sa paligid. Baka may mga taong binubuksan na ng Diyos para sa mabuting balita. Laging maging handa sa paghikayat ng Espiritu ng Panginoon kahit sa pakiramdam natin ay hindi tayo convenient. Sa ating pagsunod at paglakad, may mga pintuang Diyos lang ang maaring makapagbukas. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming sumasalangit. Nagpapasalamat po kami sa buhay ng iyong lingkod na si Philip. Nakita namin at natunghayan po namin ang lahat ng iyong ginawa. Ang lahat ng pagsunod ni Philip na nagbunga at nagresulta sa isang buhay na binago po ninyo. Ama, pinupuri ka namin at dinadakila. Ito ang nais po namin ngayon, Panginoon, bilang paghahanda sa darating na panibagong taon ng aming buhay. Sa umagang ito, Panginoon, turuan niyo po kami. Sa pagtatapos ng taong ito, Panginoon, sa huling linggo ng buwang ito, sa taong kasalukuyan, Ama, sa ilalim at kapangyarihan ng iyong napakasaganang habag at sa pamamagitan ng inyong napakaraming kaawaan, nawa sa mga susunod naming pagharap sa panibagong taon, hindi lamang, Panginoon, ang aming buhay ay sabihing magpapaumpisa kami ng mga bagong bagay, kundi sabihin namin sa aming sarili na gamitin niyo kami ng lubos at gawin niyong sensitibo ang aming mga puso, ang aming mga espiritu, ang aming mga pandinig. At kung maaari, bigyan niyo ng maliwanag na pakikinig ang aming mga tainga, Panginoon, upang kami po ay lubos na makasunod sa inyo at magawa namin ang inyong kalooban. Ama, sa pagpapanibagong taon, tulungan niyo po kami na makita niyo po sa amin ang lubos na hinahangad niyong maging mabuting alipin at maging tapat na manggagawa po ninyo. Ama, purihin ka. Luwalhatiin ka. Kahit po sa maliit na mga pamamaraan na nagawa po namin upang maluwalhati ang iyong pangalan sa pagtatapos ng year 2025, ihanda niyo po kami, Panginoon, sa year 2026 sa isang mas maalab
sa isang mas matapat na paglilingkod at pagsunod sa iyo. Dalangin ko po, ang siyang banal, ang iyong banal na Espiritu ang siyang pumuspos sa aming mga buhay upang kami po'y lubos at maging ganap na manggagawa ng Panginoon. At inihingi na rin po namin ang kapatawaran ang maraming bagay, ang aming mga pagkukulang, ang mga mali po naming nagawa, upang hindi kami lubos na nakasunod o makasunod sa iyo sa taong ito. Nawa sa pagpapanibagong bukas nyo ng pintuan ng bagong taon, Panginoon, ay maging punong-puno kami ng sigasig, ng saya, kasiglahan, ng init ng paglilingkod sa iyo. At walang ibang maluwalhati, walang ibang malugod, walang ibang mapapurihan, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. At kung meron man pong mga personal na panalangin, kahilingan sa araw na ito, kung ito po ay inyong kalooban, bigyan niyo po ng mabilis na katugunan sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mga nakatanggap po regarding Christmas, pwede pa rin po tayong magbigay. Ilalagay po natin yan sa red envelope, then ilalagay po natin dun sa likuran na mayroong ribbon. And andyan po yung ating lagayan, mga tithes and offering. Sige po, tayo pong lahat ay magkaloob sa Panginoon. And after that, si Pastor Manny po ang mag-closing prayer and benediction. Purihin po ang Panginoon. ibigay sa atin. Ako'y mananampalataya pa rin sa Panginoon. Sabi ni Bob, kahit ako'y mamatay sa aking sakit, ako'y mananampalataya pa rin sa Panginoon. Hallelujah! Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ano man natin magsabi na Amen. Ngayon ay dumating, Diyos na namuhay sa ating piling. Sa presensya niya,
Ayan, si Brother J.R., Brother Adam, Sister Evangeline, si Brother Aldrich, at si Nigel. Wala yata po yung iba. Ayan, sige po, tayo po tumayo. At ipag-pray po natin sila. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Nakikisa po kami, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, provisions na pinagkakalob niyo po sa kanila. Kami po naniniwala, Panginoon, na kahit patapos na ang taon, sa mga susunod pang taon ay walang humpay na pagpapala, Panginoon, ang iyong pong patuloy na ipagkakalob niyo po sa kanila. At kung nangangailangan sila, Panginoon, ng kagalingan, in Jesus' mighty name, gagaling po sila, Panginoon. Kaya po'y naniniwala na walang ibang nagbibigay sa kanila ng kagalingan, lahat ng biyaya, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo silang pagpalain, Panginoon, nang maging pagpapala rin sila sa bawat isa sa amin, Panginoon. Anuman pong mga gawain nila sa kanilang mga buhay, trabaho, mga gawain sa bahay, Panginoon, mga pag-aaral, Lord, we pray na patuloy silang pagkaluban ng knowledge and wisdom sa bawat aspeto, Panginoon, ng kanilang mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, ang mas malusog, Panginoon, physically, spiritually, naway patuloy na ipagkaloob sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Ay pinaniniwala na patuloy silang iingatan, kagabayan, pagpapalain, Panginoon. Lahat ng ito ay aming dalangin, pagpapasalamat at papuri sa aming Diyos na buhay at sa patubay ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Happy birthday. Ayan. Napakinggang message about kay Felipe at sa Eunuco. Ayan, napakalinaw po na mayroong inutos ang Panginoon na ipinadaan sa kanyang anghel na ipinabatid kay Felipe. Ito'y sumunod. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Kapag mayroon bang utos ang Lord sa atin, tayo po ba'y sumusunod? May pagkakataon kasi na baka mamaya mayroong ipagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin ay hindi po natin nagagawa. Last time, sinong nakakaalala po ng preaching po ng ating mahal na pastor last December 14? Ayan, yung title. Discerning Divine Appointment. Hindi pa ako nakatin noon. Kasi talagang ako'y paos. Pagkausap po isang tao, talagang hindi mauunawaan yung aking sinasabi. Pero yung time na yun, alam niyo po, kahit ganun kasama yung pakiramdam, paos, nung marinig ko yung message na yon, bumangon po ako. Naligo ako, sabi ko, pupunta ako ng Marikina. Tapos, pag may nasiran akong tao, dadaling ko doon sa Grayson. Pumunta po ako, nag-BS. Nawala sa isip ko, na-pause ako. Bago ako umalis, nagalungkat ako sa bahay, nakahanap ako ng isang, yung ipinamimigay natin, yung tulay. Pagpunta ko ng bahay, pinal ko yung motor, tapos nag-ikot ako doon. Nakita ko yung H1 doon, tapos yung motor ni Brother Jason, nandun na po sila.
Nag-ikot ako doon, pero ang dami, sa pag Sunday pala, sarado lahat yung mga katabi doon. Ang problema, yung boses ko wala. Nawala sa isip ko talaga yung pumunta ako. Pero yung boses ang naging problema. Sabi ko, Lord, pupunta ako doon pag may dala akong tao. Pero sad to say, hindi pa ako nakapagdala ng tao doon. Kaya ang nangyari, umuwi na lang ako. Pero it's right. Tulad ng sabi ng ating mahal na pastor kanina, may tamang pagkakataon, may tamang panahon. Siguro yung spirit, kaya, pero yung physical na katawan, hindi kinaya. Kaya umuwi ako na parang nalulungkot kasi parang hindi ko nagawa yung dapat gawin. Gayon pa, masunod po ako. Kaya lang, wala nga pa ako nadalang tao. Sabi ko nga, Lord, pupunta ako doon, susubukan ko mag-share ng tao, dadalhin sa Grayson. Kaso, wala akong nadala. Kaya sabi ko, pag wala akong nadala, uwi na lang ako. Paikot-ikot ako doon. Pero wala akong na-share. Ayun pa man, ako'y naniniwala na yung mga ganong klaseng pagsunod, wala mang naging bunga, ay meron at meron po tayong makikitang epekto yon sa Diyos. Ibig sabihin, kahit siguro hindi na ganun naging handa ang katawan kong pisikal, yung spiritual na katawan ay sumunod, di man ako nakapagdala ng tao. Minsan, hindi ko alam kung naka-experience kayo na po ng ganito. Yung gusto mong sumunod ka, pero parang sa tingin mo walang nangyari. Pero may pagkakataon na sa tingin mo lang yon. Pero si Lord, nakikita niya yung puso mo. Yung pusong sumusunod. Na kahit sabihin mong yung physical mong katawan ay hindi kaya, pero yung spirit mo, nakalob din na Lord, ay handang sumunod. Nabanggit din po sa preaching ni po doon sa binasa patungkol sa bautismo. Water baptism. Mayroon pa po ba ditong di nababautisman sa tubig? Baka wala pa, baka mayroong hindi pa nababautisman, you should. Bagamat ang bautismo sa tubig ay hindi po makapagliligtas sa atin, ipinapakita ito sa publiko ng pagsunod sa Diyos. Pag nilubog ka sa tubig, ibig sabihin, pag lubog ka, patay ka sa kasalanan. Pag inahon ka, kasama mo si Kristo na nabuhay na mag-uli. Isang pagpapakita yan na nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Kaya pag nagkandak po ang Diyos na to natin, na may water baptism, dapat tingnan nyo yung kwento sa eunuko. Nadaanan lang nila yung tubig. Sabi niya, sino ang makakapigil sa akin? O mayroon bang magiging hadlang upang ako'y magpabautismo? Kapag mayroon po sa inyo dito na hindi pa nababautismuhan, dapat mapil nyo yun. Nahangarin nyo yung ganun. Dahil ako'y naniniwala na isang hakbang po yan, paano lumapit sa Diyos. Di ba po? Ayan, so salamat sa Panginoon. Salamat sa ating mga pastor sa message na ito na nagsisilbing hamon sa bawat isa sa atin. Na tulad ng sinasabi doon sa aklat ng 1, chapter 10, verse 27, na nakikilala ng Diyos ang kanyang mga tupa. Nakikinig sila, nakikilala niya, at sumusunod. Napakalaga ng pagsunod. Napakalaga ng pagsunod. Kaya po, kaya tulad ng sabi natin, mahal na pastor, hindi laging tuwing New Year, laging pasimula. Siguro yung hindi pa nakakakilala at nakakilala ka, masisimula ka. Pero pag matagal ka na, laging simula. Pwede siguro pag nadapa ka, bumabangon ka. Pero yung laging simula, siguro pwede rin sumablay ka, sabi din ng atin ng mahal na pastor, ay magsisimula. Di ba po? Ayan, purihin ng Panginoon at ay magpasalamat sa Diyos sa insight na ito na ako'y naniniwala na hamon sa bawat isa sa atin. Na dapat tayong magpatuloy, dapat tayong sumunod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon, na sa umagang ito ay nagkaroon muli ng hamon sa bawat isa sa amin. Gisingin ang bawat natutulog namin mga damdamin o maging siguro mga kaisipan na matutong sumunod po sa inyo.
Panginoon, patawarin niyo po kami. Kung may pagkakataon na hindi kami nakakasunod sa inyo, tulungan po kami, Lord, na maging matapang at hindi maging duwag sa mga pagkakataon na dapat po kaming sumunod sa iyo. Dahil malino na sinasabi niyo po, Panginoon, ay niyo pong mga banal na salita na walang bahagi sa karyan ng langit ang mga duwag. Alam po namin na mga luha, mga pagtsatsaga namin, mga pagsasakripisyo namin, ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Dahil ang aming pinaglilingkuran ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nasa Diyos din namin ngayon na aming pinaglilingkuran, pinupuri at pinapasalamatan. Patuloy kaming tulungan, Panginoon, at gabayan bilang ipo mga lingkod na nagnanais sumunod at maglingkod sa inyo. Hindi po namin alam, Panginoon, ang araw ng bukas o sa susunod pang taon. At kung ano, Panginoon, ang aming mga susuungin, mga pagsubok sa buhay, tulungan po kami na buong buo, Panginoon, ang kami magtiwala sa inyo. Ay pong salamat, Panginoon, sa inyong mensahe na gumising sa aming mga isipan, sa aming mga puso, sa aming mga damdamin. Thank you, Lord. Naway sumayin lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo, at ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo, upang hindi kayo magkasala at makapag-arap sa iyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwat-atian sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Minsan po, bago tayo maghiwa-hiwalay, purihin natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. I'm trading my sorrow. I'm trading